Inatasan ni Pangulo Aquino si DILG Secretary Mar Rojas na pangunahan ng relocation ng informal settlers na nakatira sa mapanganib na lugar. Ayon sa palasyo, ito ay naaayon sa itinadhana ng Urban and Development Housing Act. Ang detalye sa ulat ni Rocky Ignacio live mula sa Malacanang. Rocky? Yes, maraming salamat, Cathy. Nagpalabas na nga si Pangulo Aquino ng Memorandum 57 kung saan inatasan nito ang DILG na magsagawa na ng relokasyon sa mga settlers na nasa mapanganib na lugar. Target ng gobyerno ang 19,000 informal settlers mula sa danger zone. Nagpalabas si Pangulo Aquino ng Memorandum 57 na nag-aatas kay DILG Secretary Mar Rojas sa pangunahan ng paglilikas sa informal settlers sa mga estero. Pangunahing target na agad mailikas sa mahigit 19,000 pamilya na nakatira sa pinakamapanganib na lugar. The Secretary of the Interior and Local Government is hereby directed to immediately spearhead the transfer of informal settler families or ISFs living in danger and high-risk areas to decent housing sites as may be applicable and pave the way for the clearing of clogged waterways pursuant to the DILG's mandate under Republic Act number 6975 and EO 262 and the provisions of the UDHA. In order to pursue this directive, the DILG shall coordinate with LGUs, the Presidential Commission for the Urban Poor, NHA, and other relevant agencies of the government. Layunin rin ang kautusan na tiyakin ang malilinis na ang 8 pangunahing waterways sa Metro Manila bago matapos ang taong ito. Bilang na ang Pasig, San Juan Rivers, Tulyahan, Manggahan, Maricaban at Sunog-Apo waterways. Ang pagkabara kasi dulot ng mga estruktura dahil sa informal settlers ang nagdudulot ng malawakang pagbaha sa Metro Manila at karatig lugar. This is not purely DILG. You've got the NHA involved. You have the DSWD concern as well. Remember that for those who are, we have to give them social preparations for the move, and also the 18,000 that we promise the volunteer families and all families who are going to leave esteros for safer refuge or safer havens. So interagency to so you need a memorandum order from the President to make sure that all these are coordinated under one lead agency, and that lead agency is the DILG. May 100,000 informal settlers na nakatira sa Metro Manila at 60,000 rito ay nakatira sa iba't ibang estero. Sa kasalukuyan ay may 70 flood control projects ang DPWH sa Metro Manila. When you speak of the danger zones, TJ, we're not opposition on those living estero families, because obviously there really is no comparison between living in an estero or living on a waterway compared to decent housing. Part of the thing that we did here in making sure that for the estero families to realize why they should be moved was to allow them to visit the areas that they were going to be relocated. Nauna na nagpalabas ng 5 bilyong piso ang gobyerno para sa flood control project sa Metro Manila, Bulacan at Laguna. Ang naturang pondo ay nakapaloob sa 352 bilyong pesos flood control master plan hanggang taong 2035. Samantala, Cathy, banggitin lang natin yung mga pinakahuling pangyayari dito sa Palasyo ng Malacanang. Meron tayong natanggap na text message mula kay Communications Secretary Sunny Coloma, kaugnay po na naganap na pagsabog sa Cotabato, at narito po ang kanyang pinahayag. Kailangan alamin ng mga otoridad kung ano ang lagay o pagtaya nila sa sitwasyon. Sinabi niya na gagawin ng pamahalaan ng nararapat upang ipagtanggol ang seguridad ng mga mamamayan at ilayo sila sa panganib. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang, RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat kasama Rocky Ignacio. Yan po na ihatid sa atin ng ating kasamang si Rocky ang naging pahayag ng Malacanang patungkol sa kagaganap lamang na pambobomba sa Cotabato. Maya-maya po sa ating balitaan ay ihahatid namin sa inyo ang iba pang detalye ukol dyan.